Bumabagal na metabolism ko, need ko na ng diet break. Ay ano? Well, ilang weeks ka lang ba dapat naka-calorie deficit para di bumagal ang metabolism mo? 6 weeks? 8 weeks? 10 weeks? Ang sagot dyan, that's bullshit. Sabi ng hashtag study na to, they took two group of women, babae talaga no? Pareho nag-gym at inihit ang calories at protein nila. Ang isang grupo nag-diet break, ang isang grupo hindi. Pero ending, walang pinagkaiba. Kasi mga babae lahat sila tama, charot. Pero bakit nga ba effective pa rin ang diet break after a prolonged cutting or calorie deficit? Siyempre, para na yan sa mental health mo. Especially kung low na energy mo, madami na ang cravings, at in general, stress ka na. And we all know, stress induces cortisol. And cortisol is water retention. Kaya dagdag stress pa kung tumaas ulit ang timbang mo due to water retention. On my experience, usually 8 to 10 weeks drained na ako. Pero now, I am now on my 11th week of cutting. Ito ako dati, 11 weeks ago. And ito na ako now. With 5 kilograms lost. Now, I am going to do a diet break kasi Christmas break na. Gusto ko mag-enjoy sa mga kainan. Ha? Kaya invite nyo ako kasi kalabit pingy mode na ako. Charot. So, treat diet break as another tool to help you with your weight loss journey. Add ka lang ng 500 calories sa current intake mo. Sa current intake. Do this for 1 to 2 weeks. That's all. Machong Daddy out.